Magandang umaga mga ka-mercenary, ako'y napadalhan na naman ng mga runestone mula sa maharlikang basalyo ng ating kaharian. Shout out po sa iyo mahal na Marquez Ascal, 9411. Salamat po sa inyong mga tulong sa aking nasa sakupan, salamat po sa inyong lahat. Ang nakaraan, isa sa mga plano ng ating bida para magawang matalo ang teritoryo ng Caboldi ay ang gawing mga knight ang kanyang mga mercenaryo, turuan ang mga ito gumamit ng mana. Kaya lang mahigpit na binawala ni Belinda ang ating bida, iyon ay dahil lihim raw ito na pamamaraan ng kanilang pamilya. Kaya lang kahit anong gawin nilang pagbawal at pagtutol ay walang nisa sa mga ito ang magawang makapigil sa gustong mangyari ni Ghislaine. Pagpapatuloy, walang alinlangan sa mukha ni Ghislaine habang nakamasid siya kay Claude na nagmamadaling nagsasalita. Kailan mo balak sumugod? Hindi pa ba tayo pwedeng maghintay ng kaunti pa? Kahit man lang tansyahin natin ang mga galaw ni Conde Desmond at ayusin ang ating mga plano. Ngunit matigas na umiling si Ghislaine. Hindi, naantala na ang ating schedule ng higit sa inaasahan ko. Kailangan nating simulan ng paghahanda agad-agad. Aalis ako sa oras na matapos ang susunod na ani. Ang susunod na ani ay ilang buwan na lang ang layo. Masyadong maaga para sa isang mapanganib na ekspedisyon. Napahagulgol si Claude sa sobrang pagkabahala. Bakit kailangang sa oras na iyon? Dahil kailangan kong lumaban sa sarili kong mga kondisyon, sagot ni Ghislaine sa walang kompromisong tono. Hindi lang ito tungkol sa pagsakop sa teritoryo ng mabilis para lang angkinan ito. Oo, magandang makakuha kaagad ng bakal na mineral, pero mas mahalaga ang paghahanap ng tamang oras para sa tagumpay. Ang pagmamadali ng walang ingat ay lalo lang magpapalaki sa posibilidad ng kabiguan, sabi naman ni Claude. Para kay Ghislaine, ang isang kabiguan, gaano man kaliit, ay nangangahulugan ng posibleng pagkasira. Kailangan kong makamit ang isang napakalaking tagumpay na may minimal na pagkalugi. Ang pinakamahusay na paraan upang bawasan ang panganib at makuha ang mga minahanang bakal ng mabilis, ay ang pag-atake sa oras na iyon, sabi ng ating bida ng detalyado sa mga tauhan nito. Tanging si Ghislaine lang, na may kaalaman sa mga mangyayari sa hinaharap, ang makakaisip ng ganoong plano. Upang patuloy na ayusin ang lahat ng kaganapan ayon sa kanyang kagustuhan, inimpluwensyahan ni Ghislaine si Marquis ng Branford at nakiisa siya sa paksayo ng hari. Gayunpaman, walang saysay ang ipaliwanag ang lahat ng ito ngayon. Walang sino man ang makakaintindi, at lalong walang sino man ang maniniwala sa kanya. Kahit na makita pa nila ang mga resulta, malamang na ituring lang nila itong purong swerte, tulad ng ginawa nila noon. Habang nakatayo si Ghislaine ng matatag, si Claude, na balisa sa paglipat ng bigat mula sa isang paa patungo sa isa, ay nagsalita ng may nagmamakaawa. Kamahalan ko, bakit hindi na lang natin gawing pastahan ito sa pagkakataong ito? Anong uri ng pastahan? Isang pastahan kung ipagtatanggol natin ang ari-arian sa paraang gusto ko o ipagpapatuloy ang ekspedisyong ito ayon sa iyong plano. Ang mukha ni Claude ay puno ng tunay na pagmamadali. Upang protektahan ang ari-ariang ito sa kanyang buong buhay, hindi niya kayang patuloy na mahulog sa mga padalos-dalos na desisyon ng kanyang kamahalan. Iyan ang iisipin ng sinumang matino na nabubuhay sa totoong mundo. Narinig ang boses ni Claude na puno ng pagluha, walang pag-aalinlangang tumango si Ghislaine. Sige, sabihin mo, nakahinga ng maluwag, umangat ang kalooban ni Claude habang sabik siyang nagsimula. Sa totoo lang, kung ikaw ang nag-utos, syempre dapat akong sumunod ng walang tanong. Pero tila ang sitwasyon ay masyadong mapanganib. Hindi ba, mas maganda kung lahat ay mas nakakaramdam ng seguridad? Sa puntong iyon, hindi mapigilan ni Ghislaine na sumang-ayon. Walang saysay ang bulag na pagsunod sa mga utos ng kamahalan. Ang mga kalaban na malapit na nilang harapin ay hindi maaaring harangan ng ganoong klaseng kaisipan. Kung ito ay nangangahulugang pagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tao, handa siyang makipagpustahan ng daan-daan, kahit libu-libong beses. Sige, kaya ano ang iyong plano? Ako ang bahala sa lahat ng paghahanda para sa ekspedisyon ayon sa iyong itinagubilan. Pero, sa isang kondisyon. Isang kondisyon, kung ang lahat dito ay hindi pa ganap na bihasa sa pagkontrol ng mana sa loob ng 2 buwan, pakihinto na ang ekspedisyon. Ihinto ito. Tanong ng ating bida, opo, at sa halip, ilalagay natin ang lahat sa pagtatanggol sa ari-arian. Kung lubos tayong handa, kahit na talagang umatake si Conde Desmond,
makakahanap ako ng paraan upang mapigilan sila. Kaya kung gawin kahit man lang iyon, di ba? Sa loob-loob ni Ghislaine, ay napaklik na lamang ang kanyang dila. Alam niya na may kakayahan si Claude, ngunit sigurado rin siya na hindi sapat ang paghahanda ni Claude upang kontrahin ang kapangyarihan ng isang dukado. Kahit ang pamilya ng hari at ang royal faction ay hindi pa lubos na naiintindihan ng buong yaman at estratehiya ng duke, paano mahuhulaan at mapaghahandaan ni Claude iyon. Sa oras na ibunyag ang tunay na lakas ng dukado, huli na ang lahat. Gayunpaman, alam ni Ghislaine na imposibleng gawing maunawaan ito ng kanyang mga tagapangalaga. Ang tanging dahilan kung bakit nila naintindihan ang pagmamadali ng sitwasyon ay dahil ang mga puwersa ni Conde Desmond ay talagang gumagalaw na, sapat upang magbigay katwiran sa mga seryosong paghahanda sa pagtatanggol. Habang huminto si Ghislaine, nawala sa isip, si Claude ay balisang nagmasid sa kanya. Isang kalaban ng malinaw na naghahanda na salakayin ang kanilang teritoryo. At narito siya, isinusugal ang buong kinabukasan ng ari-arian sa isang pastahan. Kahit naigiit pa mismo ng kamahalan, hindi ito isang bagay na madali niyang matatanggap. Habang tumatagal ang katahimikan ni Ghislaine, mabilis na idinagdag ni Claude. Hindi pa rin ba ito sapat? Kung gayon, si Alfoy at ako ay magdadagdag ng isa pang 10 taon ng paglilingkod sa pastahan. Hoy! Ano ba? Bakit isinasali mo rin ako sa pastahan? Protests ni Alfoy, na takot na sa salitang pastahan. Hindi siya pinansin ni Claude, nagkunwaring hindi siya narinig. Pakiramdam niya ay hindi ganoon kabigat ang pasanin kung 2 tao ang nakataya kaysa sa isa. Si Alfoy, na nagtangkang lumaban, ay biglang tumigil nang makita niya ang mga nakakatakot na tingin mula sa iba sa paligid niya, na nagtatakip ng kanyang bibig. Lahat sila ay may layuning gamitin si Alfoy upang pigilan ang kamahalan mula sa pakikidigma. Ang sinumpa na ari-arian na ito, gusto ko lang bumalik sa tore. Sana manalo ang hanggal na punong tagapamahala sa pastahan na ito. Sabi ni Alfoy sa sarili dahil ayaw na talaga niya sa lugar na ito. Nagbigay si Ghislaine ng isang aliw na sulyap kay Alfoy na mukhang malapit ng umiyak. Kaya handa kang itaya ang 10 taon pa ng serbisyo. Ayos ka lang ba talaga sa ganoon? Wala akong pakialam, sagot ni Claude ng same time. Maraming beses na siyang sumugal sa kanyang buhay ngayon kaya hindi na niya matindaan kung gaano pa ang natitira dito. Pero, mas mabuti pa ring mabuhay ng dekada pa, kahit bilang isang tagapaglingkod, kaysa mamatay ngayong taon. Itinaas ni Ghislaine ang isang kilay na parang hinihikayat siyang muling mag-isip. Hindi ba mas may saysay na gawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang gawing matagumpay ito? Isipin mo, daan-daang tropa na bihasa sa mana, iyon ay magiging hindi kapanipaniwala, di ba? Magiging napakalaki nito, sabi ni Ghislaine. Walang sino man ang makakatutol sa ganoon. Sa buong Ferdinand County, mayroong halos 30 kabalyero. Pero paano kung may daan-daang individual na may kakayahang gumamit ng mana na nagtitipon sa isang teritoryo? Kahit na ang individual na lakas ng bawat isa ay bahagyang mas mababa kaysa sa isang tradisyonal na kabalyero, ang kanilang pinagsamang puwersa ay magiging napakalaki. Ang simpleng pag-iisip ay nakakatuwa, gayunpaman, ito ay walang anuman kundi isang pantasya. Itinabi ni Claude ang mga ganoong ilusyon. Napagdaanan na niya ang masyadong maraming kahirapan sa isang brutal na mundo upang maniwala sa mga ganoong mapanuri na pananaw. Siyempre, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang manalo sa digmaang ito. Ang isyo ay ang iyong walang patid na determinasyon na personal na pamunuan ang kampanya. Kaya, subukan natin, pero kung ang mga kabalyero ay hindi handa, iminumungkahi ko na itigil natin ito. Sa teknikal na paraan, ang pagtutol sa desisyon ng kamahalan na makipagdigma at maging ang pakikipagpustahan dito ay isang kawalang galang. Gayunpaman, ang iba pang mga tagapangalaga ay nagpipigil na pintasan ang kawalang galang ni Claude sa pagkakataong ito. Nasasanay na sila sa di-formal na kapaligiran at sumasang-ayon na, sa isang pagkakataon, ang pagpigil sa kamahalan ay mas mahalaga kaysa sa protocol. Para sa mga buhay ang paggalang, ang kanilang naisip. Kung walang iba, mas mabuti na ito kaysa sa magbunot ng mga espada sa harap ng kamahalan. Nang makita ni Ghislaine na tila sumasang-ayon ang iba pang mga tagapangalaga kay Claude, handa siyang tumango. Mabuti, gagawin natin ang iminungkahi ng punong tagapamahala. Kahit papaano,
ang makita ninyo sa sarili ninyo ay maaaring magpakalma sa inyong mga isip. Pagkatapos ay huminto siya, bahagyang kumunat ang kanyang noo. Sa pamamagitan ng paraan, wala bang sino man ang pipigil sa akin sa paggawa ng isang pastahan sa pagkakataong ito. Kadalasang, tuwing magmumungkahi siya ng isang pastahan, mayroon agad na susubok na pigilan siya, pero ngayon, nananatiling tahimik ang lahat, na parang hindi sila kailanman nagpigil sa kanya. Kahit si Gillian, na magtatapon ng kanyang sarili sa apoy kung utusan ng kamahalan, ay nakatitig sa kisame, nagkunwaring interesado. Lahat ay nagkakaisa, umaasa na mananalo si Claude sa pagkakataong ito. Hindi ko inaasahan na wala kayong tiwala sa akin, sabi ng ating bida. Hindi mapigilan ni Ghislaine na magsalita ng ganoon. Hindi ito ang pinakarasyonal na plano, ngunit ang makita na wala ni isa man sa kanila ang handang magtiwala sa kanya ay talagang nakakalungkot nga. May tiwala ako. Sa kanyang pagkagulat, si Kaur ang lumabas. Hindi sa partikular na naniniwala si Kaur kay Ghislaine. Gayunpaman, sinusuportahan niya ang kampanya. Dahil, tanong ng ating bida, Makati na ang katawan ko nitong nakaraang araw, kaya kung lalaban tayo, lumabas na tayo at gawin na natin. Papatayin ko silang lahat, sabi ni Kaur na talagang walang ibang laman ang utak nito kundi labanan. Masyado nang matagal mula nang huli siyang nakipaglaban, at naiinip na siya. Sa mga masungit na sulyap ng lahat ng nasa paligid niya, kahit ang walang iyan na si Kaur ay bahagyang natigilan. Ano ang mali sa sinabi ko? Oy, minamaliit mo ba ang mga salita ng iyong kamahalan? Kung sinabi niyang pupunta tayo, pupunta tayo. Bakit kayo ganyan? Kayong mga walang katapatan na hanggal, sigaw ni Kaur bilang pagpuna nito sa mga kasamahan nila na walang tiwala kay Ghislaine. Ginawa niyang tanga ang kamahalan, inilaglag ang kanyang pangalan sa putik dahil lang sa nahihiya siya dahil napag-alitan. Hindi na makatagal sa walang ingat na pag-uugali ni Kaur, alam na si Belinda at Gillian upang harangan ang kanyang daan. Kung lalaban ka lang para sa kasiyahan, pumunta ka at kunin ang ulo ng Conde Desmond o Conde Almond o kung sino man siya. Umalis ka na, pwede ba? Binigyan siya ng dalawa ng mga nagbabantang tingin, pinipilit siya hanggang sa nag-inat at nag-aasar si Kaur. Ha? Seryoso? Ano? Gusto mo subukan? Paano kung uminom ako ng dugo sa halip na alak ngayon? Bagaman matigas ang kanyang mga salita, nananatiling nakababaw ang kanyang mga mata. Kung sasalubungin niya ang kanilang tingin, maaaring magsimula ang isang tunay na labanan. Kahit para kay Kaur, ang harapin silang dalawa ng sabay-sabay ay medyo sobra. Tiningnan ni Ghislaine si Kaur na may kakaibang ekspresyon. May isang bagay sa kanya na sumasalamin kay Kaur, ngunit ang pag-iisip ay bahagyang nagbigay ng sakit sa kanyang pride. Nag-click siya ng dila, umiling. Aba, gayon paman, napagpasyahan na ang pastahan, di ba? Kapag nanalo ako, magpapakilos tayo, kaya maghanda na kayo para doon. Siguraduhin ninyo na handa na ang lahat sa oras na iyon. Halata kung bakit sumali ang lahat sa pastahan, ngunit walang intensyon si Ghislaine na antalahin ang paglalakbay. Gayunpaman, si Claude, na hindi alam ang tunay na iniisip ni Ghislaine, ay halatang nakahinga ng maluwag at paulit-ulit na tumanggaw. Naiintindihan, pagkatapos ng lahat, kung ito man ay para sa pagtatanggol o pag-atake, ang mga paghahanda na kailangan para sa digmaan ay halos pareho. Kaya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bahaging iyon. Ang paggawa ng isang mana convergence array ay mangangailangan ng malaking bilang ng mga runestone, pero at least napigilan niya ang mga ito mula sa pagmamartsa kasama ang isang ragtag na grupo na nagpapanggap na mga kabalyero. Sa dami ng mga runestone na iyon, maaari sana nating armasan ang mga sundalo ng ilang hindi kapani-pani walang kagamitan. Gayunpaman, mas mahusay ito kaysa sa isang hindi handa na ekspedisyon, kaya kailangan niyang makontento sa ganoon. Nang tumahimik si Claude, tumingin si Ghislaine sa lahat at nagsalita. Patuloy lang kayong mag-focus sa paghahanda sa digmaan at sa pagpapaunlad ng ari-arian, tulad ng ginagawa ninyo. Ako mismo ang hahawak sa pagsasanay sa mana ng mga mersenaryo. Bagaman, ang ilan sa inyo ay magiging mas abala kaysa sa ngayon. Sa sandaling sinabi niya ito, ang mga tingin ng lahat ay lumipat sa isang tabi. Napagtanto nila kung sino ang tinutukoy ni Ghislaine. Sa biglaang pagtuon sa kanila, namutla si Alfoy at ang mga wizard. Upang sanayin ang mga mersenaryo sa mana ng mabilis,
kailangan nilang gumawa ng isang mana convergence array. At ang tanging may kakayahang gawin iyon ay ang mga wizard. Ang problema ay mayroon na silang bundok ng trabaho na nagpapatong-patong, mula sa mga daanan ng tubig at pagtatayo ng reservoir ng ari-arian hanggang sa paglilinis ng lupa gamit ang mga runestone. Halos wala ng oras para matulog. Nanginginig si Alfoy at nagtanong, nanginginig ang boses. Kailangan ba talaga iyan? Siyempre, pero masyado na kaming maraming trabaho, sabi nito sa ating bida. Hindi, kaya ninyo yan. Hindi ko kaya. Nagngingit-ngit si Alfoy at sumigaw. Hindi na ako makakaya pang mabuhay ng ganito. Bilang tagapamahala ng sangay, tinatapos ko ang kontrata sa pagitan ng Torre at ng Fenris Estate. Huwag ninyo akong subukang pigilan, seryoso ako, aalis na talaga ako. Sabi ni Alfoy na sawang-sawa na sa sinasapit niya sa mga utos ng ating bida. Sa matigas na deklarasyon ni Alfoy, sumali ang iba pang mga wizard. Oo, aalis na rin kami. Tapusin na natin ito. Tapos na kami. Hindi na namin kaya ito. Nagsimulang magkunwaring namangha si Ghislaine. Tinapos ang kontrata, sabi mo. Handa ka ba sa mga kahihinatnan? Hindi magiging magaan ang pagtanggap ng master ng Torre kung babalik. Lulusutin natin ang tulay na iyan kapag nakarating na tayo doon. Gayunpaman, tinatapos ko na. Tumango si Ghislaine, tila sumasang-ayon. Mabuti, kung gusto ng tagapamahala ng sangay ng Torre na kanselahin ang kontrata, wala akong magagawa. Pero mayroon pa tayong personal na kasunduan, di ba? Ano, kung gusto mong umalis sa ari-arian, sige. Isang grupo ng mga mangangalakal ng alipin ang malapit ng dumating, kaya maaari kayong sumama sa kanila. Kung aalis sila kasama ang mga mangangalakal ng alipin, ang posibilidad na marating nila ang Magic Tower ay halos wala. Hindi, garantisado na dadalhin sila sa isang malayong-malayong lugar. Hindi ko na kaya rito. Sumadsad si Alfoy at ang mga wizard sa lupa, kinakapitan ang kanilang mga ulo, lubusang hindi pinapansin ang anumang katangiang angkop sa isang mage. Sa isang punto, ganap na gamulo ang kanilang mga buhay. Kung patuloy silang magtatrabaho, malamang na mamatay sila sa pagod, kung magtitiis sila, kukunin sila ng digmaan, kung tatakbo sila, ibebenta sila bilang mga alipin, at kung babalik sila sa Magic Tower, malamang napatayin sila ng master ng Torre. Sa sandaling iyon, si Vanessa, na isang nagmamasid, ay lumapit. Kamahalan, ilan ang kailangan mo na gawin namin? 100 sa ngayon. Ang mga mersenaryo ay magsasagawa ng pagsasanay araw-araw sa pagpapalit-palit sa susunod na 2 buwan, kaya malamang na kailangan pa natin ng ilang set pagkatapos noon. Naglabas ang mga wizard ng maliit na buntong hininga ng ginhawa. Nag-aalala sila na mag-uutos siya na gumawa sila ng sapat para sa bawat tao, ngunit ang 100 ay halos kalahati pa rin ang kailangan nilang gawin sa huling mana convergence array. Ngunit hindi nagtapos doon ang mga hiling ni Ghislaine. Kailangan ninyong gawin ang lahat ng iyon sa loob ng 1 linggo. Kailangan nating simulan ito sa lalong madaling panahon. Ang nakamamatay na schedule ay nagpabalik sa mga wizard sa pamumutla. Bagaman naawa ang iba para sa kanila, hindi sila naglakas loob na pumanig sa kanila. Kung gagawin nila, ang mga proyekto sa pagtatayo ng ari-arian at paglilinis ng lupa ay maaaring maantala, sa matatag na determinasyon ng kamahalan. Gayunpaman, si Vanessa, na may suot na tiwala ng ngiti, ay hinikayat ang mga wizard. Alfoy, kaya mo ito. Tutulungan kita. Hindi ba ikaw ang tagapagmana ng pinakadakilang tore sa Hilaga? At ang iba pang mga mage dito ay kasing husay. Sa kanyang nakaka-relax na tono, bahagyang umirap si Alfoy. Sa sandaling naging katulong siya ng tore, ang paghihikayat ni Vanessa ay samugat sa kanyang pride. Sa sandaling iyon, sumabat si Claude. Hoy, bro, ikaw ay isang nangungunang intelektual at isang mage, magaling ka di ba? Tiyak na hindi ito malaking bagay para sa iyo. Ano ang biglaang pagbagsak na iyan? Mukhang medyo pagod ka nitong nakaraang araw, ha? Nagsimula ang iba na magtapon ng mga katulad na walang saysay na salita ng paghihikayat. Maraming trabaho, oo, pero ang mga galing sa Crimson Flame Tower ay dapat kayanin ito. Siyempre, sino ang magdududa sa pinakadakilang talento mula sa pinakamagandang tore? Mukhang nagrereklamo ang ating hinaharap na Archmage. Haha, napagpasyahan na. Kung patuloy na magpapatigil ang mga wizard,
ang lahat ay magiging pagod din. Kung ang ilang salita ay maaaring pigilin ang protesta na iyon, sulit na sulit ito. Lahat ng ito ay mga panloloko, sabi ni Alfoy na ang mga salitang papuri na binibigay sa kanya ay para lang sabihin na huwag itong umalis o sumuko kundi gawin pa rin ng trabaho. Habang bumubuhos ang panloloko, bahagyang item straightening ni Alfoy ang kanyang likod at kinuskos ang kanyang ilong na may bahagyang kasiyahan, natuluyan nang nauto ito nila Claude at ng iba pa, at nagpapakita sa lahat na yakang-yaka niya. Ang mga trabaho, abangan. Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.